mga kababayan! Breaking news! Ang pa-birthday kay BBM ngayon sa araw na ito, talsik si Iskol Bokol mga kababayan! At ito pong si Martin Romualdez ay nagwawaldas na mga kababayan. Nagtatago na daw po, di umano? Natatakot na ba si Romualdez? Mga kababayan, ang matindi pong breaking news natin ngayon. Grabe po ito, grabe. Dito nyo lang po yan matutunghayan sa nagmamadali at nag-aapura. Nagmamadali at nag-aapura na mga kababayan. Matindi po kasi ito. Bigla pong pumasok itong balita na ito habang tayo po ngayon ay mayroon po tayong mga kababayan inaasikaso, no ho? Mayroon po tayong tinitingnan po mga kababayan na mga topic at bigla po natin napasok itong nakita po natin itong mga post na ito at mamaya-maya konti mga kababayan sisilyuhan na po natin ang pagpapagraduate po ng wala pang isang linggong pag-ibig. Wala pang isang linggong pagiging Senate President ni Iskol Bokol summa cum laude sa Itbulaga. Panoorin po muna ninyo mga kababayan ang buong detalyeng ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, inanyayahan ko po kayo na pakisubscribe at pakishare and like ang video ito kung inyong mamarapatin. Malaking tulong na po yan sa amin mga content creator. Wala po itong bayad mga kababayan. Huwag po kayong matakot. Hindi ko po wawaldasin ang inyong pagsusubscribe sa akin dito. Wala pong bayad yan. Sa Facebook lang pong may bayad, ha? Alright mga kababayan, dahil nga po sa talagang nagmamadali, nagmamatindi po itong ating balita at pag-uusapan ngayon mga kababayan, panoorin po muna natin ito pong si Senator Senate President Escudero mga kababayan. Naniniwala ba kayo na kahit anong laki ng corruption, kasama na po ito ngayon sa flood control, ito pong mga ghost projects, naniniwala po ba kayo na kaya natin yan bilang mga Pilipino? Naniniwala ba kayo na ang Diyos meron ng victory at may solusyon na para sa atin? Kasi pag inulit-ulit natin walang pag-asa, maaring walang pag-asa sa politikong ito, walang pag-asa sa sistemang ganyan, wala tayong pag-asa kay ganito, kay ganyan. Pero may pag-asa tayo sa Panginoon. At sino ba pakikilusin ng Panginoon? Sarili mo muna. At after yung sarili mo, pamilya mo. After pamilya mo, community mo. Palaki ng palaki. Di ba? So it might sound like such a hard or long term, etc. But ba't ba tayo naghahanap ng easy solution na hindi naman nagwo-work? Di ba? So, sabihin na, anong sakit sa, gamot sa sakit ng XYZ? Halimbawa, diabetes, obesity, high blood, etc. No? Of course, pag meron ka na nun, edi doktor magsasabi sa iyo kung anong sagot. But as a nation, ang sagot is healthy living, di ba? Proper nutrition, simula sa pagkabuntis, yung prenatal, yung check-ups, yung nutrition ng nanay, hanggang sa pagnanganak, hanggang dun sa first 1,000 days, hanggang sa paglumalaki, yung balanced diet, di ba? Lahat yun po ay part ng self-governance eh. So mahilig po kasi tayo lahat na yumaman muna tapos bumili ng gamot. Eh hindi mo naman kailangan ubusin ang iyong health at pag mayaman gamitin na mo ang wealth para sa iyong health, di ba? Pwede naman balance. Ang plano po ng Panginoon is every step of the way. May plano po talaga sa atin, may kabutihan sa atin. Kaya lang, mahilig tayo sa shortcut. Correct. At yung shortcut is almost never good kasi, and that's what living by sight rather than living by faith is. So I'll elaborate, but so prayers po, prayers move mountains po. So prayers can also move the Senate, and prayers will move our nation towards the direction that God wants it to go. God bless po. Good night everyone. Ayan mga kababayan, ayon nga po rito kay Senator Alan Peter Cayetano, prayers can move to mountain mga kababayan. At mukhang may pahiwatig na po itong kanyang post at ang kanyang vlog na ito mga kababayan, sapagkat naku po, may mga nakita na po tayong mga survey at ito nga po ang sinasabing post nitong ang balita ngayon. Sabi nga po dito ni Attorney Guanzon, sumang-ayon kay Senator Lacson, delikado si SP Tito Soto sa slim majority. Sapat ang isang boto para umugong muli
ang pagpalit ng liderato, mga kababayan. Isang buto lang, talsik si Iskol Bocol pabalik doon sa Itbulaga. Di ba mga kababayan? Ayan na, may hawak ng pamukpok si Senator Alan Peter Cayetano. Mapupukpok na si Bulagak. Teka lang, Bimar. Inaano nyo na naman kami. Ginugudtay mo na naman kami dyan. Ano ba sinasabi mo na nagbaliktaran na itong mga mainstream media? Ha? At nagpa-birthday kay BBM dito? Nako, mamaya mga kababayan, mayroon pa dito yan. Ha? Ito muna, unahin muna natin ito. Paano nangyari? Ha, mga kababayan, na bigla lang po, wala pa yata isang linggo, nasibak na kaagad itong si Tito Soto, mga kababayan. Eto, panoorin nyo po ito. Tingnan nyo po ito, mga kababayan, ha? Mayroon po tayo, nagkalkal po tayo. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Naniniwala ba kayo? Na ang pananalangin ay pwedeng makapagpagalaw or makapaglipat ng isang bundok? Ito po, mga kababayan. Tingnan nyo po itong post na ito. Sandali, Bema, sandali. Post lang yan ng Sarswila sa Politikas. Post. Ayan, no? Ito po, mga kababayan, the result of the both in our post yesterday, September 12, 2025, if you still want your vote to counted, the link is in the message below. Let's vote, let's show the will of the people. Let's bring it to the Senate. Ayan, mga kababayan. Base po sa nauna na po nilang pagboboto, mga kababayan, ito po ang lumabas, Senator Soto, 5,700 vote. Senator Cayetano, 129,000 vote. Ayan po, mga kababayan. In counting pa pala ito, mga kababayan. Paano bang binagbasihan? Ito po, inyong nakikita ngayon sa larawan na ito, ay mayroon pong parang ang tawag dito, care bang tawag diyan, yung emoji na yan, care. Oo, di ba? At saka ito naman, love kay Senator Cayetano, mga kababayan. Tingnan na natin kung ilan ang nag-care at ilan ang nag-love, no? Dito sa dalawang ito. So yung care dito kay Soto. Ang love, yung heart na emoji dito kay Senator Alan. Ilan ba sila, mga kababayan? Ayun po, 145,000 lahat ang mga nag-reacts at 129,000 ang nag-heart. Ha? 5,700 lang po, tambak-tambak, napakalayo po talaga, mga kababayan. Napakalayo po ng lamang. Ayun po ang post na to, 129,000. Ha? Yan po ang lumabas dito, mga kababayan. At kung titingnan po natin dito, ito po mismo, ayan, ayan po, yung una pa po dito, mga kababayan, 90,000 na pala ngayon, 90,000. Yung hindi pa po ito siguro updated, mga kababayan, 90,000 yung heart dito. At token nga lang dito yung mga kababayan, nag-care, kasi hindi pa po ito updated, malamang, mga kababayan, So, pero yung updated na po, mga kababayan, ay ilan na? 129,000 ang nag-heart, pumuso dito kay Senator Peter Cayetano. Okay? So ngayon, ito naman si Soto ay 2,000 lang. Pero ang updated na po ngayon, mga kababayan, ay 129,000 na po. Ayan po, nakasulat po dito, 129,000 ang nagsasabi, ang mga bumuto, pabor po dito kay Senator Alan Peter Cayetano para patalsikin si Iskol Bocol University Major in Itbulaga. Yan po yan, mga kababayan. Sandali, Bimar, ginugod time mo kami. Hanggang dyan lang bang mo? Sandali rin. Hindi lang ako hanggang dyan. Ito ang pinaka-latest, mga kababayan. Kapapasok lang po nito. Ito po talaga ang breaking their heart. Mantsakin nyo, mga kababayan, 129,000, nakuha nyo na po yan dyan sa 11 hours ago na post nito pong Sarswela sa Politika. Ang tambak, wala nga sa butal 100,000, tapos 29,000 yung butal ng 100,000 ni Cayetano, 5,700 lang itong kay Soto. So talagang balik ka doon sa Iskol Bocol University. O kaya, balik ka sa recto kaya. Recto ka na lang kaya. Ito, mga kababayan, ang pinaka-breaking natin ngayon. Oops! Ito, mga kababayan, breaking news! One TV Philippines post
46 minutes ago. Nakikita nyo ba mga kababayan? 46 minutes ago lang, yun o. Oh. Hindi ko po yung gawa-gawa ha. Ito po, One TV Philippines. Ang may post po dito, tingnan na natin. Ito pong One TV Philippines mga kababayan ay may 1 million na pong followers. 1 million followers mga kababayan, One TV Philippines. At ito po ang kanilang post. Breaking, another Rigdon in Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate Presidency. One TV Philippines source. Ayan mga kababayan. Ang source daw po ay One TV Philippines. Mga kababayan, hindi po natin gawa-gawa yan. At ayan na nga po mga kababayan. Ang nag-like po nito, 1,400. Nagustuhan po nila itong post at ang pumuso ay 844. So 337 lang po ang natawa, ang tumawa. Dito po mga kababayan, ibig sabihin, ito lang po yung mga lutang bangag, loyalistang tanga. Tangalista, bobonista. Sila lang po ito mga kababayan, 300 lang po sila. Versus dito na naman po sa nag-like, nagustuhan, na 1,400. Wala na naman sila sa butal. Talo pa rin, kahit butal na nga lang. Dito rin sa puso, 800 pa rin. So nagustuhan po ito mga kababayan. Idagdag mo itong 800 plus itong 1,400, 2,000 mahigit mga kababayan versus po dito sa ilan lang, 300 lang na mga tatanga-tanga at mga nag-aral sa School Bocol University. Maliwanag po yan mga kababayan ha. So si Cayetano ay panibagong Senate President na po mga kababayan kung pagbabasihan po natin itong breaking news nito nga pong One TV Philippines mga kababayan. Ayan po, ayon sa kanila, inuulit po natin, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate Presidency. One TV Philippines source. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi po dito mga kababayan? Kaya naman pala, itong si Senator Alan Cayetano, may sinasabi siya dito kanina mga kababayan, di ba? Sistemang ganyan. Wala tayong pag-asa kay ganito, kay ganyan. Pero may pag-asa tayo sa Panginoon. At sino ba pakikilusin ng Panginoon? Sarili mo muna. At after yung sarili mo, pamilya mo. After pamilya mo, community mo. Palaki ng palaki. Di ba? So it might sound like such a hard or long term, etc. But ba't ba tayo naghahanap ng easy solution na hindi naman nagwo-work? 'Di ba? So halimbawa, sabihin lang, anong sakit sa gamot sa sakit ng XYZ, halimbawa diabetes. Ayan mga kababayan, so paramdam na pala ito ni Senator Peter Alan Cayetano kanina mga kababayan. Yan po yan mga kababayan, May paramdam na po pala itong si Senator Peter Alan Cayetano kanina mga kababayan. Okay? Ayan nga po kasi ito na pula mukhang nakuha na ng Senator Alan Cayetano yung isang boto na sinasabi ni Atty. Guanzon. Sumang-ayon daw po siya na isang boto lang talsik na itong si School Bocol University. Yan mga kababayan. Ano na? Ayan na po mga kababayan. Ayan na po. At itong si Romualdez mukhang nagwawaldas o natatakot na po mga kababayan. Alin bang uunahin ko? Kasi andito pa magkakasunod-sunod po ito mga kababayan. So ayan okay na tayo dito. Mayroon po tayong batayan kung paano ba natin nasabi. Ito na po, mukhang nagtutugma-tugma po ito. Kaya bukas, mamaya, linggo, bukas po, Lunes mga kababayan, okay na po. Ito na po ngayon ang mangyayari. Malamang, panibago na po tayong Senate President. Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo rito? Sang-ayon ba kayo? Kung si Senator Alan Peter Cayetano na ang magiging bagong Senate President, i-comment nyo dyan mga kababayan. Okay? Tutuloy tayo sa panibagong issue. Ito naman po ang panibagong issue natin mga kababayan. Hindi ko malaman kung alin ang unahin ko. Lahat dapat iuna no? Ito mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez, nagtataka ba kami? Di ba kayo nagtataka mga kababayan? Mayroon siyang speaker na speaker na rin siya. Spooker sa spooker. Anong klaseng speaker to? Hindi ka marunong magsalita, speaker ka na nga Diba mga kababayan? Tingnan nyo muna ito. Papanoorin nyo muna itong speaker na ito. Natatawa dito mga kababayan ng mga ang mga mainstream media. Kaya nga mga mainstream media, hindi na rin sila hindi na rin sila believe
At napahiya nga dito sa BBM, binigyan si BBM ng regalo ng mga mainstream media. Mukhang bumabaliktad na ang mga mainstream media, mga kababayan. Panoorin mo ninyo ito. Unahin ko muna ito si Speaker. Ano ba ang feeling ng pagiging speaker to the speaker? Sabi nga. Actually, alam mo kasi itong communications, I'm the Chief Communications Officer of the Office of the Speaker, no? Opo. Ang ibig sabihin lamang niyan, yung mga hindi nakaklarify na mga issues, dahil nga alam naman natin na talagang loaded ang opisina ng speaker sa kanilang trabaho, no? At may kaliwat kanan ng mga meetings niyan. There are Kaliwat ka na ng mga meetings pero hindi nakikita kung nasaan. Nasaan nga ba? Nagtatago daw mga kababayan eh. Bakit ka nagtatago? Ha? Ito ba ang indikasyon? Totoo ang sinasabi nila na nagtatago ka dahil nga sa hindi ka makapagsalita, hindi ka lumulutang? Kaya nga nag-hire ka pa nitong speaker? Speaker ka na nga, biro mo mga kababayan, yung house, ang daming speaker. Mayroong prinsesa ng Picnios, anak ni Pastor Dila. Mayroon pa silang MP rin yata, dati rin yata MP yun, si Bugoy-Bugoy, mga kababayan. Mayroon pang isa, mayroon pang mga congressman na nagsasalita dyan. Napakadadaldal mga kababayan. Mga nagsasalita, mga speaker. Plus ito naman ngayon, si speaker Tapos, si speaker, nasaan? Bising-busy daw. Saan ka bising-busy? Takot ka. Takot ka na ngayon, ayaw mo nang lumabas kasi inimbestigahan ka na. Nasaan na rin si Saldico, di ba? Kayo mga binabanggit. Kung talagang wala kayong kinatatakutan, ba't hindi kayo humarap sa tunay na pagdinig? Sa Senado kayo humarap. Huwag dyan sa inyong, house show lang yung ninyo dyan, hearing ninyo dyan sa Kongreso. Pero mo, sarili ninyong imbestigahan. Palagay sa mga Pilipino tanga. times na kailangan mag-clarify, no, ng mga posisyon ng ating speaker sa mga mainit na issue sa bansa, no? So binigyan tayo ng ganitong task para makatulong, no, sa pag-inform sa publiko kung ano yung ating kung ano yung mga gawain sa loob ng Kongreso at ano yung mga gawain sa loob ng opisina ng ating speaker. So one is to Tingnan niyo mga kababayan, reaction nitong natatawa na lang talaga siya eh. Natatawa na lang po itong mainstream media mga kababayan. Sa una-una pa nga lang, natatawan-tawa na siya eh. Tingnan niyo, tuloy natin. the speaker of this task, no? Kasi parehas naman din ng kailangan malaman kasi ng taong bayan na Mavic na ang speaker ay napaka-busy opisina niyan. Opo. Ano ba ang feeling ng pagiging speaker to the speaker? Sabi nga. Actually, Pati si Barbers natatawa din mga kababayan. Ano bang feeling mo? Isa kang speaker sa tagapag-speaker. Nagtiting talaga. Ako ang feeling ko, nabubuisit ako dahil ubos ng bira, winaldas na nga ng amo mong si Romualdez, mag-i-speaker ka, magbabayad, another gastos na naman. Grabe talaga ito. Palibasa kasi hindi niya ito pera mga kababayan eh. Yung inyo palang napanood kaninang video mga kababayan, hindi ko sure kung hindi po yan mababayulit sa YouTube, Hindi ko sure mga kababayan, baka maputol yun, yung unang part natin kanina. Yun daw po yung nangyari sa ibang bansa, ganun daw po ang ginawa nila sa mga politiko nila doon, mga sasakyan, mga kababayan. Hindi ko naman po inuudyokan ang ating mga kababayan na gawin, maging violente rin dito, Pero alam nyo, mga kababayan, pagka sobra na po talagang galit at inis na po talaga rito sa wala pong ginagawang tunay na aksyon, at pinagtataguan pa ang taong bayan, hindi po natin masisisi, mga kababayan, kung ano po ang kanilang maging mga reaksyon, Pero noong ka po, dito sa atin pong channel, ay hindi po natin pinopromote, ang marahas na pagpapahayag, kundi nandito po tayo sa Article 3, Section 4 ng ating batas. Ayan po, nasa Constitution po yan, na magpahayag, freedom of expression, freedom of speech. Yun po yun ang ating susundin. Mga kababayan? Sige, tuloy po tayo. So, kita nyo na mga kababayan isang patunay na si speaker ay hindi na po nakikita. Tingnan nyo tinuligsa nga po siya dito. Kapwa niya na po mga congressman, mga kababayan, tumutuligsa po dito. Bakit may ganyan? Panoorin nyo pa po itong video. Umani ng reaksyon at shares ang social media post
ni House Assistant Majority Leader at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez. Sa post ng mambabatas, kwenestyon nito kung bakit may speaker, ang Speaker ng House of Representatives na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Noong nakalipas na linggo, nang italaga ng tanggapan ni Speaker Romualdez si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers bilang Chief Communications Officer ng kanyang tanggapan. Sa gitna ito ng mga aligasyong dawit si Speaker Romualdez sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. As of 9:30 a.m. ngayong araw ng Sabado, September 13, umani na ng mahigit 8,000 reaksyon at 1,300 shares ang post ni Congressman Benitez. Kabilang narito ang nagbitiw na House Assistant Majority Leader at tumiwalag sa National Unity Party na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Tinuligsa ni Representative Barsaga ang isang speaker ng House of Representatives na hindi anya kayang magsalita para sa kanyang sarili. Kapwa neophyte lawmakers sina Congressman Barsaga at Benitez. Yan mga kababayan. Mga maanumalyang flood Mga neophyte, ano lang po ito ha? Mga baguhan lang po, mga bagito lang po mga congressman. Ha? Versus dito sa dambuhalang hukluban na buhaya. Romualdez. Mga kababayan, biruin mo, ikaw ang speaker. Inutil ka pala eh. Ha? Yan po, maliwanag dyan, inutil. Wala ka na palang silbi. Hindi mo na pala kayang gampanan ng pagiging speaker. Lumayas ka na dyan. Ganun lang naman kasimple yan eh. O, kita nyo mga kababayan, asan na ba si Martin? O, nagtatago daw ito. Tingnan nyo itong post na to mga kababayan, no? Nasaan ba? Ito. Ayon po rito sa post ni Maria Fima Duterte, kahapon po ito, alas 4:45 ng hapon, Nax! Magtago ka sa Cebu, Mr. Speaker, andito ka. O, mga taga Cebu. Nandyan pa si Martin sa, sa Cebu ngayon, mga kababayan. Ito, tingnan nga natin ang mga comments nito, kung anong mga comments. Ay, grabe. Inayos lang po niya mga bilyon-bilyon sa Cebu para ma-hide na. Nasa Pier 4, naglangoy-langoy ang buhaya, sabi ni Helen. Ayaw paadto og karbon kay kanis kunuson jod na sa mga ruang buwang si Martin. Diyan siya sa Cebu. Oh, sabi ni Toto Serbo. Sabi ni Wilfredo Gatsalian, kayo na magbasa. Yes, dito po siya. Sabi ni Ian Gakrama. Oh, nandyan daw po sa Cebu si Martin. Nagbasa lang po ako ng mga comments mga kababayan ha. Hindi ko po alam kung gaano katotoo. Ayon po yan sa post ni Maria Fimas Duterte. O, nandiyan ka lang pala sa Cebu. O, pwede ka naman sumagot siguro, Martin. Bakit hindi ka makasagot? Sa dami ba naman siguro, Martin, ng Sa dami nitong mga dapat mong sagutin ng mga issue? Ha? Kasi dami yata ito ng utang ng Pilipinas, Martin, ha? Mga kababayan, alam nyo ba kung magkano na ang utang ngayon at compare doon sa utang na nagawa ng ating Pangulong Duterte despite na mayroong pandemic, mga kababayan? Naku-curious ba kayo? Ha? Gusto niyo malaman mga kababayan? Mamaya yung birthday ni Martin ha, mamaya mga kababayan. Ito ay birthday ni BBM. Ang regalo sa kanya ng mga mainstream media. Mukhang pagbaliktad na po yata sa kanya. Tingnan niyo po mga kababayan, ha? Mga kapatid, alam nyo ba kung magkano na ang utang ng Pilipinas? Kung titingnan natin dito sa chart mula sa datos ng Bureau of the Treasury, noong taong 2000 ay nasa 2.17 trillion pesos ito. Pagdating ng 2019 ay makikita natin na umakat na ito sa 7.73 trillion pesos. Bakit kagad 2019 mga kababayan? Bakit kagad 2019? Kasi Duterte. Ganun ba yan? Duterte, doon natin itag mo sa Duterte 2019. Di ba? Ganyan sila eh. Tingnan mo si Marcos Jr. Duterte din ang sinasabi, di ba? Panahon pa ito 10 years ago. Doon pa kay Duterte yan eh. Di ba mga kababayan? Duterte talaga ang nila. Duterte talaga ang target nila. Iisa sila ng ng naratibo mga kababayan. Tingnan mo naman itong mainstream media. Ganun din. Tingnan natin. Tuloy natin ang kanyang sinasabi. At mula 2020, dahil sa pandemya, sumipa na ang linya sa graph at mabilis na nga. Kita niyo mga kababayan kung paano nila idalhin doon sa gusto nilang mangyari, no?
Inumpisan kagad nila. Mula muna doon sa 2004 ba yun? Tapos biglang talon sa 2019 kasi andun ang Duterte. Tama, hindi? Kunyari pa. Kunyari pa muna, doon muna sa baba muna, di ba? Kumbaga, nira-rhyme talaga nila mga kababayan kung paano po nila ipasok yung kanilang kabalbalan, di ba? Pero, kung tatalinuhan natin mga kababayan, makikita po na talaga natin, kahit pagbalik-balik ta rin pa nila, sablay talaga itong administrasyon ngayon mga kababayan. O, ituloy natin itong video na to, ha? Tumaas nitong mga nakaraang taon kumpara nung mga nakaraang dekada. Kung ikukumpara natin sa mga dating administrasyon, halos lahat nag-iwan ng mas mataas sa utang kaysa sa kanilang sinimulan. Makikita natin dito mga kapatid, mula sa termino ni Pangulong Ramos, Pangulong Estrada, Pangulong Arroyo, Pangulong Aquino, Pangulong Duterte, at ngayon nga sa kasalukuyan, lagpas 17 trillion pesos na ang utang ngayong panahon ni Pangulong Marcos. Pero mas malinaw dito kung gaano kabilis ang naging pag-akyat. Sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, halos 7 trillion pesos ang nadagdag. At ngayon nga, kay Pangulong Marcos, sa loob lang ng 3 taon, ay mahigit 4 trillion pesos na ang nadagdag. At kung magtutuloy-tuloy nga ang trend na ito, ay lalagpas tayo sa record ni Pangulong Duterte. Pero linawin natin mga kapatid. Yan, mabuti naman nilinaw mo. Pero bago ninyo nilinaw mga kababayan, kung ang mga tao dito gusto lang talaga gusto nilang putulin or gusto lang nilang bigyan ng kulay, mga kababayan, ito na yon mangyayari. Ha? Ano mangyayari diyan ngayon? Ang mangyayari, makikita na ito nila. Doon na kaagad sa Duterte na ang laki. Ang laki ng ng Duterte, tingnan niyo, 7 trillion, ha? Doon napakalaki ng inangat ng Duterte sa Duterte, di ba? Ang naging pag-akyat. Sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, halos 7 trillion pesos ang nadagdag. Ito yung mga tanga ngayon dito mga kababayan, yan yung kanila ngayon. Yan yung kanila ngayon kukunin, pipick upin. Ayan na Duterte, 7 trillion. 7 trillion. Wala pa kay BBM, 4 trillion pa lang kay BBM. Ganun na kagad ang kanila. Yung mga tatanga-tanga ganun Tuloy natin. At ngayon nga, kay Pangulong Marcos, sa loob lang ng 3 taon, ay mahigit 4 trillion pesos na ang nadagdag. At kung magtutuloy-tuloy nga ang trend na ito, ay lalagpas tayo sa record ni Pangulong Duterte. Pero linawin natin mga kapatid, hindi agad masama ang utang. Importante ang tinatawag na debt to GDP ratio, kung saan makita natin kung gaano kabigat ang utang kumpara sa laki ng ekonomiya. Noong 2004 ay nasa 71.6% tayo, pero unti-unti itong bumaba hanggang sa umabot ng 39.6% noong 2019. Ngayon ay bumalik na tayo sa higit 60%. Muli, walang problema sa pangungutang. Katulad na lang sa personal na buhay, kung gagamitin mo ang investment sa iyong inutang, may magandang return ito. Pero kung sa luxury cars, designer bags at European vacation, ay mas lalong mababaon ka lang sa utang. Kaya hindi masama ang umutang basta't sustainable at napupunta sa tamang investments sa eskwelahan, ospital, kalsada, tulay at flood control. Kaya ang tanong mga kapatid, kung trilyon-trilyon ang ating inutang, ramdam ba natin ito sa araw-araw na buhay? Halimbawa na lang, sa flood control projects, taon-taon ay binabaha tayo. Ang budget para sa flood control ay nasa trilyon na ang total nitong mga nakaraang taon. Pero sa mga hearing ngayon, ang iniimbestigahan ay mga multong proyekto. At dahil kinakaltas ito sa ating buwis, hindi ba't karapatan din nating makita at maramdaman kung saan napupunta ang bawat piso? At kung totoo nga na may mga ghost projects lalo na sa flood control, tandaan natin mga kapatid na ito ay utang ng inang bayan na tayo mismo ang magbabayad. Muli, ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5, at ito ang kwento sa likod ng utang ng Pilipinas. Mga kapatid, Ayan mga kababayan Ayan mga kababayan, halos hindi man lang nabanggit doon, yung 7 trillion ni Pangulong Duterte ay may pandemic po yun. 2 taon mahigit po ang pandemic. So parang 4 na taon lang talaga mga kababayan, mayroon pong kinikita ang ating bansa. At take note kahit may pandemic at walang kinikita ang ating bansa, tuloy-tuloy po ang mga project build. Okay? Mga airport, seaport, mga kalsada, bypass road, mga highways, mga tulay, airport. Di ba? Dami mga kababayan. Kita nyo naman yung CC Link, di ba? Yung Cordoba Expressway sa Cebu. Yan, ang ganda-ganda.
Ano pa? Yung mga bypass road sa Bulacan, sa Tarlac, mga expressway, MRT, LRT, napakarami po ang napagawa ng build sa pamumuno ni Tatay Digong. At yung Dolomite Beach, na wala pong nakagawa na maglinis po na kahit sinong presidente ang may presidente. Duterte lang po, no? Lahat ng mga ito, on the span of pandemic, mga kababayan, na wala pong pera na umiikot sa ating gobyerno. Nakautang lang po si Tatay Digong ng 7 trilyon. Despite na talagang said po ang ating bansa, nakakagawa pa po ng mga proyekto at mga project na mga mahalaga infrastructure. Okay? Ngayon si BBM, mga kababayan, sige nga, ituro mo kung nasaan ang mga nagawa ni BBM. Mahigit na kalahati, 4 trilyon na. Kalahating, ano pa lang siya, 3 taon pa lang siya mahigit. At take note ha, walang pandemic ngayon sa panahon niya. Walang pandemic, wala siyang project. Pero ang utang niya, malamang lagpasan pa niya ang nautang ni Tatay Digong na may pandemic at napakaraming nagawang project. O mga kababayan, kayo nang humusga. Kung hindi ka bubunista, kung hindi ka tatanga-tanga, siguro naman alam mo na ang sagot. Di ba? Pero kung School Bukol University ka, alam mo na rin ang sagot. Di ba? O ito na sumagot. Kung taga School Bukol University ka, alam mong sagot dyan. Sasabihin mo pa rin, Duterte pa rin ang kurap. Di ba? Ganon eh. Kasi bubunista ka eh. Galing ka sa School Bukol University, doon ka nag-aral, di ba? Ganon lang kasimple yun, mga kababayan. Okay? So, wala talaga tayong magawa, ano? Pagka ganyan ka talaga kaingot ang ating mga kababayan. Okay? So, ito na mga kababayan. Ito na ang birthday ni BBM. Ang birthday ni BBM, mga kababayan. Ang birthday po ni BBM, mga kababayan, ay umani po ito, mga kababayan ng siyempre, mga regalo, mga pagkakanta, paghahandog ng kanta, mga kababayan. Di ba? At siyempre, ang atin pong mga kababayan tuwan-tuwa din po kasi nga nagka-birthday si BBM, di ba? Nag-birthday ang BBM eh. Oh. So siyempre tuwan-tuwa ang taong bayan, mga kababayan. Ayan po. Tuwan-tuwa po mga kababayan dito po sa birthday ni BBM. At tingnan niyo po mga kababayan kung paano po natuwa ang birthday ni BBM. Kinatuwaan po ng mga taong bayan. No? Tingnan nyo po ito mga kababayan ha. Ito po ay share lang po natin. Ito po. Department of Agriculture. Wala pala dito. Ito pala ito. Saan ba yun? Hindi yan eh. Paano ba? Pag sinir mo pala, may iiwan pala yung mga kababayan. Ito kasing One TV Philippines, sila rin po ang nagano nito. Nag-share. Tingnan nyo mo mga kababayan ha. O, maraming tuwan-tuwa, di ba? O, ayan po. Ayan po. 105 ang tuwan-tuwa ng ito pong Department of ano ba to? Ano to? Department of Agriculture Zampin. Zampin daw po ito, Zampin, no. Bumati sa happy birthday kay BBM. Ano sabi ngayon September 13? Ang sabi, happy birthday happy birthday His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po yung mga nila mga kababayan, no. O kahit pa wala itong share post natin mga kababayan, no. Ayan. Puro pinagtawanan mga kababayan, no. Tuwan-tuwa pala sila sa birthday ni BBM. Dito rin 105, oh. 105 pong tawan-tawa at may 5 pong galit na galit. Bakit? Birthday Di ba dapat matuwa kayo? Ba't kayo galit? Meron pa, 6. May 6 naman nag-like mga kababayan. Hindi naman po tayo dito troll. Kaya pinapakita po natin ang katotohanan. Ano ho? Mga kababayan, hindi pa po yan ang pasabog natin dito sa birthday ni BBM, mga kababayan. Gusto nyo talaga ng pasabog sa birthday ni BBM? Ay, ito na. O, di ba? Tuwan-tuwa. May kantahan, birthday. O, kantahan nyo nga. Kantahan nyo nga, mainstream media mga kababayan sa BBM. Ito. Pasok!
Lola, ante, Lola na lang siguro. Itong si Auntie Ninyo Labo. O, panoorin nyo. Ano sabi ni Auntie Labo, mga kababayan? Bago po tayo magtapos, Sige. batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Batiin Kantahan natin. po natin ang ating Pangulo. Sabay Santahan natin sabay-sabay ang ating Pangulo. Kantahan po natin sabay-sabay. Yung masaya ha, yung masaya ha. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kasaya yung mga tao. Yung mga mainstream media po ito eh. Ha? Nandyan po sila, nakaharap po sila kay Labo Claire. Anti-Labo nyo. Bago po tayo magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Sabay-sabay. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, maraming salamat at magandang araw, Malacanang Press Con, magandang araw sa ating lahat. Bago po tayo magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Masaya ba yun mga kababayan? Yung masaya, kailangan talaga niya pilitin na sumaya. Ikaw lang siguro masaya, Auntie Claire. Ikaw lang ang masaya, pero itong mga reporter, hindi po sila masaya eh. Huwag mong pilitin. Natural dapat, kung talagang tuwan-tuwa sila, sumapit ang karawan ni Marcos Jr. Hindi, parang ang tono, ano, hindi kita. Parang ganon eh, no? Malilimut. Ulitin nga natin, tingnan yung mga reaksyon ng mga tao, mga kabayan, ha? Yung mga reporter, oh. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Chorus. Yung masaya. Hindi masaya. Happy birthday to you. Happy Meron bang happy na masaya? Malungkot. Tingnan mo itong isa na kayo ko, oh. Tingnan mo yung sa napilitan. Tingnan mo yung isa walang pakialam mo. Yung nakasalamin mga kababayan. Walang pakialam mo. Tingnan nyo. birthday, happy Oh. birthday. Oh, pati itong nakasalamin Happy dito sa birthday dulo. to you. Hindi po kumakanta, gumaganon-ganon lang Ayan, to. maraming salamat at magandang Ulo. araw, Malacanang Press Con, magandang araw sa ating lahat. Bago Oh. po tayo magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ayan no mga kababayan, no, tingnan nyo. Napipilitan lang talaga sila itong nakasalamin na dalawang nakasalamin yung nandoon nung nakaputi nakasalamin tsaka nandito. Hindi talaga sila kumanta mga kababayan. Pag ganun lang sila ng kundi ng ulo nila. Hay nako BBM, hindi ka pa ba nakakahalata o manhid ka na talaga? Pastilandong oy. O ito pa, isa pang mainstream media. Mga regalo kay BBM, panoorin nyo to. Ito talaga legit mainstream media mga kababayan. Ano sinasabi nito? Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Nangako ka na naman. Ano? Hindi nababayaran ang mga ospital. Hindi, sinabi naman niya, babayaran na rin. Nangako ka na naman. At yun po, mga balita binantayan namin para sa inyo. Magagalit na eh. Nangako na nga, gusto pang tupakin. Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Nangako ka na naman. Ano? Hindi nababayaran ang mga ospital. Hindi, sinabi naman niya, babayaran na rin. Nangako ka na naman. Oh, ayan mga kababayan, ano sabi ni Noli Di Castro na isang mainstream media? Nangako ka na naman. BBM, nambubudol ka na naman daw. Ayon dito kay Noli Di Castro. Paano ba yan? Ayan mga kababayan, kayo na ang umusga. Kung ito bang mga mainstream media ay hindi ba bumabaliktad, kontento pa ba dito kay BBM? Tinan yung regalo sa kanya ng mga mainstream media, di ba? Ayaw sa kanyang kumanta happy birthday pero mukhang papuntang parang hindi kita malilimu. Buisit ka BMR, ang ganda-ganda ng kanta, sinisira mo sa boses mong boses bake. Sana all boses bake.
ito mga kababayan, panoorin po ninyo ito. Baanat ni Attorney Rowena Guanzon dito kay Tambe. Balita ko mga kababayan, na-delete daw po yata ito. Bakit kaya na-delete itong video na to? Gaya-gaya po tumaya, yung mga House of Representatives na TRICOM, gaya-gaya po tumaya. Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Duribo ng Senado, nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang ni Executive Secretary Bersamin na dating Chief Justice ay you clean your house first. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito ha. Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Aba, hindi magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind tinutukoy niya? Si House Speaker Romualdez ba? Kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback, binibigay nila doon through the DPWH or sa kolektor. Hindi, yung mastermind po nito ng kasalanan, ang may kasalanan ng lahat, taong bayan po. Attorney Rowena Guanzon kasi nagbabayad po. Ito kasing taong bayan natin, nagbabayad po ito kasi ng buwis. Kaya kasalanan po ninyo yan. Kasalanan po natin yan. Wag na, bayad kayo ng bayad ng buwis eh. Kayo may kasalanan. Hindi po ito kasalanan ni BBM. Hindi rin ito kasalanan ni Romualdez. Hindi rin ito kasalanan ni Saldico na nakapagnakaw sila. Kasalanan natin yan. Tuloy. Pagman nitong mga congressman, ang sinasabi, 25% ay para sa taas, kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act, siningit mo lang dyan sa national budget, kuha ka na ng 5%, sa 1 bilyon, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe na, ang galit ng tao, and justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang, nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? To investigate. Pailan nyo na yan. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang, akala na mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may korupsyon din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential funds, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Ayan mga kababayan, ito kasi si Attorney Rowena Guanzon, isa po siyang dilawan, di ba mga kababayan? Aminado naman po siya. Talagang dilawan or pinklawan po siya. Pero ito maliwanag, no? Alam po niya ang issues na nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi po siya tatanga-tanga na dilawan at pinklawan. Ano po, mga kababayan? Dito po ay nakikita po niya na ito pong si VP Inday Sara, wala pa po, hindi pa po final. At hindi malabo pa po ang issue sa kanya na 125 million kasi confidential fund yun eh. Napakarami po ang supply doon mga kababayan. Ngunit dinidikdik talaga nila si VP Inday Sara. At ito po mga relista na mga pinklawan at mga dilawang tae, mga imping terrorista, mga kidnapper na mga bata, ginagawang imping yung mga bata para lumaban sa gobyerno, namumugbog ng mga pulis sa mga rally, di ba? Ang kanilang sigaw, Sara panagutin. BBM singilin lang. Romualdez hindi nila nababanggit. Mga bugok talaga itong mga ito. Sasarap pagkukutusan. Pag ako nakarating talaga sa rally dyan at nagkaharap kami dyan, talagang pag-aanuhin ko itong mga ito, didibatihin ko talaga. Hindi ako ayaw ko lang mga kababayan, pasintabi na lang po Kasi may mga gaganap pong mga rally. Sinasabi nga ni Attorney Vic Rodriguez at yung iba pa namang nagsasalita, no? Lalo na po, sa kampo po natin, Wag po tayo maki-engage doon sa gulo or bayolente. Magsagawa po tayo ng mapayapa. Ayon nga po sa Article 3 Section 4, yung freedom of speech, freedom of expression. Yung po mga kababayan. Ito na po ay mukhang magaganap sa 21. At sinasabi nga po nila,
hijack dito, hijack daw doon, mga kababayan. Mayroon na naman po silang pauso, mga ganon. Pero ang totoo, itong mga ito, ang gusto talaga nilang dikdikin si BP Inday Sara. Samantalang si BP Inday Sara, ayon dito sa isa rin kakampi nila na si Atty. Rowena Guanzon, malabo pa yan. Kasi nga mayroon pang question doon eh. Hindi pa tapos ang COA. Inapura na ninyo. Pinangunahan na ninyo yung report. Anong ibig nyo sabihin? I-impeach nyo muna si BP Inday Sara, saka ngayon maglalabas ang COA ng report na malinis si BP Inday Sara, di ba? Wala nang magagawa kasi na-impeach na, natanggal nyo na eh. Parang ang nangyayari mga kababayan, ganito lang din ang nangyari doon sa dating Chief Justice na in-impeach nila. Na found out ng Supreme Court na wala palang kasalanan. Di ba? Not guilty. Pero dito po sa mga senador, kasama itong mga school bukol, yung mga artista na mga wala naman pong alam, pasintabi po sa mga artista, Ako hanga rin po ako sa mga artista, pero karamihan po sa mga artista wala po talagang alam, pasintabi po, no? Wala pong alam. Wala pong alam. Nandiyan lang po, kuya-kuya-kuy lang eh. Antay lang ng sahod. Yung iba nga hindi nakikita eh. Sunod-sunod lang sa agos eh. Wala, pasintabi talaga. Dagdag lang kayo, palamuti lang kayo dyan eh. Dapat sana mag-alis na kayo dyan, ibigay nyo sa mga katulad na Atty. Biro Rodriguez. Yung may mga talagang may mga utak ba, abogado pa, kung artista ka naman at mayroon ka naman tamang nilalaban, ginagawa, edi okay. Pero pasintabi ngayon sa mga artista, ko. Hindi ko na lang magbabanggit, pero sa totoo lang talaga, nakakadala. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba ang speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico? Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis, pati ba naman yung notaryo, ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanap nyo ng butas si Diskaya. Pwede hanapin nyo yung Atty. Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yon dahil pinahanap ko kung kailan ang expiry. Yun mga kababayan. So, ito mismo si Atty. Rowena Guanzon ay naniniwala siya na hindi daw po notary lang dyan sa gilid-gilid. Ito pong abogado na nagnotaryo dito sa affidavit ni sinumpaang salaysay ni Diskaya, mga kababayan. So, kitang-kita nyo na po dito kung saan po nila gustong padalhin, patakbuhin po ang lahat ng argumento, mga kababayan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang ito gusto nilang isway kung maaari, madala nila kay BP Inday Sara, kasapakat po nila itong mga impiing terorista at itong mga dilawan pulahan, impiing mga dilawang tae sabi sa mga kumakain, nanananghalian. Iyan po mga kababayan, doon po nila papupuntahin kay BP Inday Sara. Kakampi po nila yan mga yan. So, ngayon ang nangyayari mga kababayan, akala po ng iba, ay makakalusot po ito nito. Pero wala Wala po mga kababayan, kung talagang ikaw Martin Romualdez talagang wala kang ginagawang kabulastugan. Bakit hindi ka ikaw na mismo murap? Bakit kailangan mo pa? Ang dami ng tagapagsalita, ang dami ng binabayaran. Saan ba kinukuha yung pinababayan ninyo sa mga tagapagsalita na yan? Yung mga speaker ka na nga Kung inutil ka, kung wala ka nang kaya, hindi ka na marunong magsalita, lumayas ka na dyan. Di ba mga kababayan? Ganun lang naman kasimple yun Pero mo laki-laki ng sahod mo. Wala ka naman palang silbi, hindi ka naman pala kaya magsalita. Sige nga, i-google nyo nga ang ibig sabihin ng speaker. Di ba ang speaker, siya yung tumutunog, siya yung nagsasalita, siya yung kumakanta? Sabagay, baka ang kanta mo sintonado, wag na lang din, katulad ko. Huwag ka nang kumanta, Sintonado kasi yung kakanta mo naman mamaya, sasabihin mo, Sara, lahat may kasalanan nito. Lahat. Lahat ng flood control kasalanan ng mga Duterte yan. Lahat ng flood control kasalanan ni Sara Duterte. Kakampi mo naman ngayon itong mga bayarang mga realista. Di ba mga kababayan? So ingat po tayo ingat po tayo kasi may mga magrarally po dyan ngayon na talaga naman akala mo kung sino na sila lang ang may karapatan magrally at sila lang may karapatan sumigaw sa kalsada, mga ugok. Tinan nyo ito mga kababayan, ay isa pa. Tinanggihan si BBM. Ex-Supreme Court Justice Bernabe declines seat on independent commission. Napahiya dito si BBM. Di ba mga kababayan? Pahiya po siya dito.
si retired Supreme Court Senior Associate Justice gusto nilang kunin para maging kasama dito, kasapi sa independent committee na bubuuin ni BBM. Hay nako. Ayan, napahiya siya. Umayaw. Tinanggihan ng kanyang alok na gawin niya itong ano. Siguro nakakaramdam na ito na wala rin patutunguhan niya. Wala rin yung kwenta-kwenta. Ha? Kasi mayroon pa nga ako napanood mga kababayan isang video. Hindi ko lang nahanap kasama sana dito yun. Hindi ko lang nahanap Ito palang mga Marcos Senior, marami na po ito. Dati pala, nagbuo na rin ito ng ganito, independent commission, no? Mga kababayan. So nakita siguro ito, naalala ito ni BBM na may ginawa na itong kanyang tatay noon at itong mukhang ito yung kanyang pattern ngayon mga kababayan. Oo. I-search nyo po yun mga kababayan. At alam nyo, sinasabi pa nga doon, si Marcos Senior, marami pa po siya. Hindi pa po niya nababayaran. Parang ganito lang din po ang lalabas nito. Nanalo po sa kaso Ha? Ang sabi pa nga doon, hindi ko na mahanap kung nasaan video yun Basta mga kababayan, ang sinasabi doon na si Karan Sabayata yun mga kababayan, sige hanapin nyo lang po yun. Alam ko may ganun na nasingil. May nasingil na, pero hindi pa po lahat, napakarami pa po. Billion dollars po ang mga nanakaw din po sa panahon ng ama nito. At gumawa din po, flood control din po yun mga kababayan. How ironic flood control. Nakalimutan ko hindi ko na-isave pala yun. Oo mga kababayan, magugulat po kayo, flood control din po ang issue tungkol doon kay Marcos Senior. At gumawa rin po siya ng Independent Truth Commission. At nangyari, ano nangyari? Hindi rin po nakasingil. Wala rin po mga kababayan ang nangyari doon. So mukhang pattern din po ng tatay niya ang ginagawa ngayon ni BBM. Kaya magbantay po tayo mga kababayan. Ako, wala po akong dyan. Hanggat hindi po nagiging independent. Katulad po ni Senator Marcolita na nagsasalita po yung isang diskaya na tinutukoy po at nagtutugma dito sa mga sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Na sino po, no? Ganon din po itong si Mayor Magalong. Ang tinuturo din po is si Saldico at ang kanyang amo. Sino bang kanyang amo? Sino bang mas mataas pa kay Saldico? Oh, ganon din si Senator Escudero, di ba? Nang sinabi niya, nang pinayagan niya itong hearing ng Blue Ribbon, nang mabanggit ni Diskaya ang pangalang Martin Romualdez, sinibak siya, di ba? At ngayon naman, sibak na rin ngayon itong si Iskol Bocol na ipinalit sa kanya. Di ba mga kababayan? So, abang-abang po tayo. Mukhang any moment, may bago na naman po tayong Senate President sa katauhan ni Senator Alan Peter Cayetano na for sure, isa rin pong matalino at isang abogado na hindi po isang graduate sa Iskol Bocol University na abogaguhan lang. Ayan po mga kababayan ang atin pong nagawang reaction video patungkol dito. Kung ano pong inyong masasabi, opinion, reaction, komentaryo, paki-comment nyo po dyan sa baba. Kasama na po ang inyong lugar kung taga-saan kayo at nang mapusuan po natin. Muli, si BMR Channel pansamantalang magpapaalam at syempre pa, Pilipinas, as always. Bye-bye po!